pareho nun. Hindi lang ito hindi naman ito kahapon lang eh. Ginawa na yan sa Batangas. Oh, ay siya. Ay akalain mo isinakay sa van yung mahigit dalawang tonelada ang kapasidad ng van ay 1 milyon lang, ay 1 tonelada lang. O pagkatapos yung pobreng team leader pinagsasalita, hindi alam kung ano sasabihin ng ulaga. Oh. Tapos sabi ni Marcos, hindi, iniimbestigahan pa namin eh. Alam mo na, nahihiyang-hiya ako. Hiyang-hiya ako. Isipin mo, ilang milyon, ito galing sa si Doktora eh, galing sa PCC, PCOO. Ilang daang milyon ang budget ng PCOO. Ilang television, mayroong PTV, may IBC, may ang dami, mayroon pang Bureau Broadcast. Alaman lang hindi man lang maka-assign, uy, Inday, alika, ikaw ang spokesman muna. Siya na inako niya maging presidente, spokesman, lahat. Sus Maria Josep. Ha? Sabi nga ng mga Romano Katoliko, Santissima Trinidad. Pwede ba palaydagan, Yes, go. Gusto ko lang mag-respond dun kay Benher Abalos, yung sinabi niya yung children na human shield as if he cared so much about those children. So, Secretary Abalos, meron ka bang order pag may mga bata? Kasi nga, you care so much about those children, right? You made that statement, you have a question like that. But did you have any orders to them that if there are children that you would not do what you did, what those policemen did? Hindi, di ba? Armed to their teeth. At pinagtutulak yung mga bata. So, orders mo yan. This is on you and on your president. Okay? Dinakip pa. Dinakip, pinusasan pa, dinala dun sa presinto. Naku. Oh, makinig siya kay Kiko. Oh. Juvenile law. Oh, mahilig sa bata si Secretary. Oh. Ingat, sir. Magbibigay akong reward. Would you like to add, Ina? Just to add po, ang nangyayari po kasi, itong si Abalos, ginagawa niya pong tagapagligtas yung sarili niya sa mga imaginary victims niya. Para itong mga komunista yung gagawa sila ng mga problema nilang senaryo, hindi naman talaga nag-e-exist. Kung baka ginagawa nilang bida yung sarili nila. Human shield. Mga bata, nakita niyo naman po sa video anong ginawa po ninyo. Ito yung nagbubulag-bulagan po kayo, huling-huli na nga kayo. Lalo niya lang po binabaon yung mga sarili niyo dyan sa mga hukay. My God, Abalos. Baka, Doc Loring, kailangan din siguro magpa-check nito ni Secretary Abalos. Tulad ng panawagan natin na magpa-drug test itong si Bongbong Marcos. Yes, Cardo. Yes, may dagdag lang po. Kasi di ba sabi ni Abalos na pinag-aralan talaga nilang mabuti. So, alam niya na may paaralan dito. Alam din niya na simbahan ito. Pamilya-pamilya may mga bata po ito. So no wonder po na hindi sila sumusunod sa batas, itong Secretary Abalos, kasi yung ulo nila, si Bongbong Marcos, hindi sumusunod sa batas. At saka, paminsan-minsan, suminghot din kayo ng sariwang hangin. Kasi hindi po nila alam yung sinasabi po nila eh. Hindi talaga nila alam ang pinagsasabi po nila. And to justify, puro mali-mali, patong-patong na po yung mali. Hindi po kayo nakahalata sa pinagsasabi nyo. And for the welfare of the children, si pastor po ang number 1 po na may malaking pag-ibig sa mga bata. May record po ba na napakain nyo ilang milyong kabataan? And I'm calling also itong si Hontiveros. Ito, crusader din to eh. Tagapagtanggol do ito. Hero do to ng mga welfare ng kababayan-kabataan. Nung nakita niyo po yung raid, Madam Hontiveros, dati-dati kahit isa lang may inabuso dyan, to the rescue po kayo. Ito po, napakaraming kabataan, kababaihan, matanda at bata. Ni isang comment, wala po kaming narinig sa inyo. Ito ba'y patas? Sabi mo, wala kang kinikiling, wala kang pinipili. Basta ang karapatan ng kababaihan at kabataan, nandyan ka. Tingnan po natin, ma'am. Hanggang ngayon, wala po kaming narinig sa iyo. Ito po yung totoong inabuso. Hindi po inabuso. Yung nagbabayad po kayo ng mga false witness dyan, nasabi na inabuso. Hindi po. Ito po yung totoong inabuso. May namatay po na IPIS. Na trauma po ang mga kabataan, ang mga matanda, ang mga kababaihan po. Na abuso po. Saan po ang tinig
ninyo, Hontiveros? Thank you very much. Ma'am, Yes, Director Leon. i-emphasize lang natin ha, yung human shields, bakit medyo lack of research talaga. Kasi in times of war, a combatant can only kill a fellow combatant. Ayan, there must be a legitimate military objective and military targets. So if you are armed, then you are a legitimate military objective. If you use civilians, youth, and children, then they are the human shields. Ang ibig ba nila sabihin, nung pumunta sila dito sa JMC, lahat kayo, sir, mga kombatant? Yung mga estudyante, kombatant yun? Yung mga members dito na mga matatanda, kombatant sila? Doon sa Glory Mountain, yung mga member na mga matatanda na sinamahan ng mga bata, combatants ba po sila? Kalaban ba po sila? Such that they would use their children as the human shield. They were implementing a warrant of arrest. So therefore, if they were implementing a warrant of arrest, they were implementing the mandate of the law supposedly, and Rule 113 Section 11 should have been followed. Sir, next time, bago po kayo siguro, press con, research siguro muna konti. Thank you po. Thank you very much, Attorney Torion. Sir, meron po kami natanggap na information na may balak lumusob dito sa mga religious compounds ulit ng Kingdom of Jesus Christ. Pero, NPA po ang lulusob at mga retired generals. What's your take on this, Attorney, sa ating legal counsel po, on that possibility na hindi naman police ang retired police at mga miyembro ng NPA ang lulusob naman sa mga compounds, religious compounds. Is this because of the bounty? Pwede. Kaya nga illegal yung kasi hindi nga nag-comply under NAPOLCO memorandum circulars. Pero i-remind natin sila, no? The arrest of a person pursuant to a warrant is a sovereign function that cannot be delegated, no? However noble may be your intention is, wala na po tayo sa panahon ni Clint Eastwood yung sa Texas noon, pag may bounty, may mga dala-dala na mga bounty hunters. Hindi po yan po pwede po dito because we are governed by law, and the arrest as a general rule can only be implemented by the police authorities. Yung citizen's arrest nga supposedly as a general rule, applies only in inflagrante delicto cases. Pag may warrant na, I doubt if that can be applied. Because that is supposedly to be implemented by persons of authorities, no? So, who are authorized by law to implement it. I don't know. I may be mistaken, pero imagine, kung merong warrant of arrest yung kapatid mo, NPA na mag-implement ngayon, naku naman, saan nila i-turn over yung tao? Doon sa judge? Kasi you are supposed to make a return of the warrant of arrest, no? And that has to be done, that has to be returned to the court which issued the warrant po. Yes, If I Attorney. may just add, Attorney. yun nga ang puntos na ginawa ko, the point that I raised doon sa isang interview ko, by putting up such an unwarranted and unprecedentedly high bounty or reward, you make the subject of the warrant fair game for everyone who wants to earn 10 million. In other words, you put a target on his back. You endanger his life. Yun ang sinasabi ko. Di ba ayaw nila. Yan, involved si Lorraine dyan. Ayaw nila ng red tagging, di ba? Kasi daw, na-endanger yung life nung nire-red tag mo. Baka saktan, etc. Bago ito, bibigyan mo 10 milyon na bounty na wala namang justification under the law. Na bawal pa nga under the law. Na disproportionate dun sa crimes for which he is charged. By the way, I must remind everyone, may mga nag-interview yung pilosopo, but he is charged with such and such a crime. Lagi ko sinasabi sa nila, sinabi na ng Supreme Court, accusation is not synonymous with guilt. At every stage, a person is presumed innocent. Ngayon, ilalagay mo in danger
nasaan na ang rule of law? You're putting people in danger. Yun ang problema dyan. Private person pa. So, right now, any person who has a grudge against any person accused of any crime can just donate 20, 30 million. Sige, arrestuhin nyo yan. Unahin nyo yan. Oh, and then, he's even protected by a lack of disclosure on the part of a government official whose duty it is to disclose such information because they refer to matters of public concern. And the discharge of the duty, sinasabi nga ni Attorney Bobet na sovereign duty is definitely a matter of public concern. Hindi mo pwedeng itago yan. Hindi mo pwedeng itago yan. There is transparency with respect to those situations as mandated by the Constitution itself. Yes, Ka Eric. Hindi ko alam kung na-posted pa sa website ng CPP, NPA, NDF. Matagal na po nilang tinatarget si Pastor Kibuloy, and even si Pangulong Duterte. For one reason, sapagkat si Pastor Kibuloy po is the only high-profile personality na mayroong religious congregation at the same time may involvement sa isang very popular media na niyayakap ng tao na tumaya para labanan ng CPP, NPA, NDF. Undeniable po yun. At hindi po yan itinatago ni Joe Maciso ng buhay pa siya at pinapanawagan niya na targetin talaga si Pastor Kibuloy at si former President Rodrigo Duterte. So, may katotohanan ba sa batayan ng karanasan at ugnayan sa kagustuhan at motibo ng CPP, NPA, NDF ang gawan ng karahasan si Pastor Kibuloy? May reward o wala? Yes, may katotohanan po yun. But it's a different thing kung kaya pa nila. Ang CPP, NPA, NDF ay nakadapa na po ang armadong puwersa nito by more than 90%. Halos nagsusurvive na lang po ito. At kailangan tapusin ito. Yun ang mission dapat ni Marcos Jr. Ang kumplituhin ang pagkawala ng communist terrorism sa ating bansa. Hindi ang paglunsad ng giyera sa mga mapayapa at mga matitinong tao at mamamayan kagaya ng Kingdom of Jesus Christ na mga kasapi at ng kanilang leaders. Number 2, hindi nila kayang ipatupad yon. Pero tama si Atty. Topacio, I will agree to that point. Because of the spirit of encouragement of vigilantism at nagiging bounty hunting ang promosyon laban kay Pastor Kibuloy, ay marami pong mga criminal groups ang pwedeng pumatol na sakyan ito at gamitin sila ng pulis o ng establishment ng gobyerno para gawan ng karahasan si Pastor at i-justify ang karahasan na yon, including ang pagpatay kay Pastor at sa kaniyang mga ministro at ang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ compound na mga kriminal, pero yan ay instigated and premeditated because of an illegal and immoral bounty. So may pananagutan pa rin sila. Pwedeng mangyari yon, pwede po. Yun ang napakadelikadong dapat singilin kay Marcos Jr. Ano man ang mangyaring criminal acts against any part and member of Kingdom of Jesus Christ and any part and leader of the KOGC and kay Pastor at sa mga naniniwala sa kanila at gawa nito ng kriminal na mga akto, ang nag-udyok po niyan ay ang illegal at immoral at bulastog na order ng bounty nila. Thank you very much, Ka Eric. Yes, Dr. Rain. Yeah. Naalala ko nung pag-upo ni Pangulong Duterte, ang number 1 na priority niya ay tayo ay maging bansa na may mga batas, na sumusunod tayo sa batas because he is a man of the law. And kaya niya sinunod yan. He painstakingly created that kind of a country while he was under his watch, no? So now I'm seeing all of this and I can see, no, yung vigilantism na sinasabi ni Attorney Torion, etc., ni Attorney Topacio, ni Eric, no? Yung all that hard work of the Duterte administration is really going down the drain because of this president. Sinisira niya, winawasak niya ang mga institusyon natin at ang bansa natin, winawasak niya. No, so but while we're doing all of this, no, habang nag-uusap tayo ng ganito, malalim, mabigat, no, nasa isip ko rin talaga pa, hindi ko matanggal, naiintindihan kaya niya yung sinasabi natin? Pumapasok ba sa utak niya yan? Diba? Kasi iba yung naririnig natin eh. No? Sablay na sablay.
Pareho sila ni Abalos, parang ano daw, ano pinagsasabi ng mga ito, ang pupulpol, 'di ba? So, yun yung problema natin ngayon, walang kakayanan itong mga nandito na nakaupo, nakaluklok, at ang abusado pa, napakabibigat na ng mga krimen nila at mga atraso nila sa atin, at yung kapangyarihan na hawak nila, ginagamit nila para sa sariling, for personal gain and for political ambitions and to destroy our country. No, yan ang malaking hamon sa atin, no?